Sa kasaysayan ng pandaigdigang teatro at musika, iilang pangalan lamang ang nagtataglay ng bigat at kinang nakatulad ng kay Lea Salonga. Siya ang kauna-unahang Pilipinang nagkamit ng malawakang pagkilala sa buong mundo. Isang boses na nagbigay buhay sa mga di malilimutang karakter ng Disney. At ang unang Asyanong nag-uwi ng Tony Award, ang pinakamataas na parangal sa larangan ng teatro sa Broadway. Subalit sa likod ng makinang na entablado at sunod-sunod na tagumpay, mayroong isang salaysay ng pagpupunyagi, pagharap sa pagtanggi at paglaban sa diskriminasyon dahil sa kanyang lahing pinagmulan. Ito ang detalyadong paglalakbay sa buhay at karera ni Maria Lea Carmen Imutan Salonga. Mga unang yugto ng sining pagsibol ng isang bituin. Isinilang si Maria Lea Carmen Imutan Salonga noong ika-22 ng Pebrero 1971 sa distrito ng Ermita, Maynila. Lumaki siya sa isang pamilyang may matatag na katayuan. Ang kanyang mga magulang na sina Feliciano Salonga at Ligaya Imutan ay nagmamay-ari ng isang kumpanya sa pagbabarko, shipping company. Bukod dito, ang kanyang ama ay isa ring Navy Admiral. Ang hilig sa musika ay tila likas na dumadaloy sa kanyang dugo. Sa murang edad, naging sentro na siya ng mga pagtitipon ng pamilya, kung saan ipinamamalas niya ang kanyang talento sa pag-awit. Matapos ang 6 na taong paninirahan sa lungsod ng Angeles, lumipat ang pamilya Salonga sa Maynila. Ang paglipat na ito ang nagbukas ng pinto para sa kanyang profesional na karera. Sa tulong ng isang pinsan, hinikayat siyang sumali sa isang audisyon para sa produksyon ng Repertory Philippines na The King and I. Sa edad na 7, agad siyang natanggap na siyang naging tanda ng kanyang opisyal na pasinaya sa entablado. Mula roon, naging tuloy-tuloy na ang kanyang pagganap sa iba't ibang produksyon ng teatro. Noong 1980, kabilang siya sa mga pagtatanghal ng The Sound of Music at The Rose Tattoo. At marami pang iba. Ang kanyang angking galing ay hindi nagtagal at napansin sa mas malawak na industriya ng aliwan. Kinilala siya bilang isang child star sa Pilipinas na nagbigay daan upang makapaglunsad siya ng sariling album, ang A Small Voice, sa edad na 10. Kasabay nito, nagsimula na rin siyang lumabas sa mga lokal na pelikula. Ang kanyang kahusayan ay kinilala ng Aliw Awards, kung saan siya ay ginawaran bilang Best Child Performer sa loob ng 3 magkakasunod na taon, 1980, 1981 at 1982. Dahil sa kanyang kasikatan at talento, binansagan siyang Shirley Temple ng Pilipinas. Sa kanyang pagbibinata, lalong lumawak ang kanyang presensya sa industriya. Nagkaroon siya ng sariling palabas sa telebisyon na may temang musikal. Bumida sa mga pelikula at naging isa sa mga orihinal na miyembro ng sikat na youth-oriented variety show na That's Entertainment na unang umere noong 1986. Noong kalagitnaan ng dekada 80, nang bumisita sa Pilipinas ang tanyag na Puerto Rican boy band na Menudo, naging bahagi si Salonga ng kanilang konsyerto at nakipagtulungan sa kanilang English-Tagalog album na pinamagatang In Action, edukasyon at paghahanda sa mas malaking entablado. Sa kabila ng kanyang abalang schedule sa mundo ng showbiz, hindi kailanman napabayaan ni Salonga ang kanyang pag-aaral. Nanatili siyang isang nangungunang mag-aaral sa kanyang sekundaryang edukasyon at nagtapos bilang valedictorian sa OB Montessori Center, Green Hills noong 1988. Matapos nito, dumalo siya sa isang extension program na inilunsad ng Kolehiyo ng Musika ng Universidad ng Pilipinas, Diliman, isang programa na idinisenyo para sa mga kabataang may natatanging talento sa musika. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang malalim na pagkahilig sa sining, nagpasya siyang kumuha ng kursong biology sa Pamantasang Ateneo de Manila na may paunang layuning maging isang doktor. Ang desisyong ito ay nagpapakita ng isang panig niya na hindi lamang nakatuon sa sining kundi maging sa akademya. Ngunit ang tadhana ay may ibang plano para sa kanya, isang planong magdadala sa kanya sa mga entablado ng buong mundo, ang pag-usbong ng isang pandaigdigang bituin, Miss Saigon, noong 1989, isang pangyayari ang tuluyang bumago sa takbo ng kanyang buhay. Nagtungo siya sa London upang sumabak sa audisyon para sa pangunahing papel na Kim sa pinakaabangang debut production ng musikal na Miss Saigon. Ayon kay Claude Michel Schoenberg, ang kompositor ng produksyon, nilibot na nila ang iba't ibang panig ng mundo, mula London, New York City,
hanggang San Francisco upang mahanap ang perpektong aktres para sa nasabing papel. Ngunit sila ay nabigo. Sa Maynila nila natagpuan ang kanilang hinahanap. Matapos ang isang matagumpay na audition sa Pilipinas, ipinatawag si Salonga sa London para sa isang 3 araw na work session. Doon opisyal na ipinagkaloob sa kanya ang papel. Nalaman na lamang niya ang kumpirmasyon ng ito ay mailathala sa British daily newspaper na Daily Mail. Ang pagganap bilang Kim ay isang malaking hamon. Ang kwento ng I Miss Saigon ay umiikot sa isang trahedyang pag-iibigan sa gitna ng digmaan. Si Salonga noon ay 18 taong gulang pa lamang at wala pang personal na karanasan sa isang romantikong relasyon. Gayunpaman, sa pamamagitan ng kanyang likas na talento at sa gabay ng kanyang mga mentor sa produksyon, naibigay niya ang isang pagganap na hindi malilimutan. Ang kanyang kamanghamanghang interpretasyon kay Kim ay lumikha ng malaking ingay sa industriya ng teatro. Noong 1990, ginawaran siya ng prestihiyosong Laurence Olivier Award para sa Best Actress in a Musical. Nang dalhin ang produksyon sa Broadway, muli niyang sinungkit ang mga parangal. Noong 1991, napanalunan niya ang Theatre World Award at ang pinakamataas na pagkilala sa Broadway, ang Tony Award para sa Best Actress in a Musical. Ito ay isang makasaysayang tagumpay. Hindi lamang siya ang kauna-unahang Asyanong nagwagi ng Tony Award, kundi isa rin siya sa mga pinakabatang aktres na nakatanggap nito. Kasabay ng pagkilala sa kanyang talento, napansin din ng internasyonal na komunidad ang kanyang angking kagandahan. Sa parehong taon, napabilang siya sa listahan ng 50 Most Beautiful People ng People Magazine. Pagtahak sa Hollywood at mga harang sa landas. Pagdating ng taong 1992, isa na namang malaking oportunidad ang dumating. Pinili siya ng Walt Disney Company upang maging singing voice ni Princess Jasmine sa animated film na Aladdin. Dito niya inawit ang iconic na kantang A Whole New World kasama ang Amerikanong aktor na si Brad Kane. Ang awitin ay nagkamit ng Academy Award Oscar para sa Best Original Song at personal pa nilang itinanghal ito sa ika-65 na Academy Awards. Subalit, sa kabila ng kanyang lumalagong kasikatan at mga parangal, nakaranas pa rin si Salonga ng diskriminasyon sa industriya. Matapos ang tagumpay ng Aladdin, binalak niyang mag-audisyon para sa pangunahing papel sa isang Broadway revival ng My Fair Lady. Ngunit, siya ay tinanggihan ng casting director ng produksyon sa kadahilanang siya ay isang Asyano. Ayon sa kanyang ahente, sinabi sa kanya, "They're not going to see you because you're Asian." Ang pagtangging ito, gayunpaman, ay nagbukas ng pinto para sa isang mas makabuluhang proyekto. Ang producer na si Cameron Mackintosh, na siyang nasa likod din ng Miss Saigon, ang personal na pumili sa kanya upang gampanan ang papel ni Eponine sa Broadway production ng Les Miserables. Muli, ito ay isang makasaysayang sandali dahil siya ang kauna-unahang Asyanong gumanap sa nasabing papel. Inamin ni Salonga na nakaramdam siya ng matinding pressure at hindi nakatulog ng ilang gabi sapagkat alam niyang maraming mata ang nakatutok sa kanya at anumang pagkakamali ay maaring maging sanhi ng batikos. Dahil dito, siniguro niyang mabibigyan niya ng hustisya ang karakter, lalo na sa kanyang emosyonal na pag-awit ng On My Own. Sa parehong taon, inilunsad ni Salonga ang kanyang kauna-unahang internasyonal na album sa ilalim ng Atlantic Records, isang record label na humawak sa mga alamat tulad ni Aretha Franklin, Ray Charles, kontra Led Zeppelin. Ang album ay umabot sa ika-25 pwesto sa Billboard Hit Seekers Chart na ginawa siyang kauna-unahang Pilipinong nakapasok sa American charts. Tampok sa album na ito ang kantang Journey na naging isang malaking hit, lalo na sa Pilipinas. Ang kanyang karera ay nagpatuloy sa iba't ibang larangan. Noong 1995, gumanap siya bilang isang ampon na Vietnamese sa isang TV movie na pinamagatang Redwood Curtain. Matapos nito, bumalik siya sa Pilipinas upang pagbidahan ang pelikulang Sana Maulit Muli, kasama ang batikang aktor na si Aga Muhlach. Pagdating ng 1998, muli siyang kinuha ng Walt Disney Company sa pagkakataong ito bilang singing voice ni Fa Mulan sa animated film na Mulan, ang muling pagtutunggali sa Broadway.
Ang mga isyu patungkol sa kanyang lahi ay hindi pa rin natapos. Nang ilipat ang Miss Saigon mula sa West End patungong Broadway, hinarang ng Actors Equity Association, AEA, ang kanyang muling pagganap bilang Kim. Ang kanilang katwiran ay mas dapat bigyan ng prioridad ang mga Asian American na aktor para sa papel. Hindi pumayag dito si Cameron Mackintosh. Mariin niyang iginiit na hindi na siya makakahanap pa ng ibang aktres na may parehong kalibre at husay ni Salonga. Nagbanta siyang kakanselahin ang buong produksyon sa Broadway kung hindi papayagan si Salonga na gampanan ang papel. Dahil sa kanyang paninindigan, ang desisyon ng AEA ay nabaligtad. Muling nakuha ni Salonga ang papel noong 1979 at ginampanan ito hanggang sa tuluyang magtapos ang palabas sa Broadway noong 2001. Personal na buhay, advokasya at patuloy na pamana. Habang nagtatanghal sa Los Angeles, nakilala ni Salonga si Robert Charles Chen, isang American entrepreneur na may lahing Chinese at Japanese. Sila ay nagkaroon ng relasyon at tuluyang ikinasal noong ikabat ng Enero 2004. Sa kanilang kasal, inawit ni Salonga ang kantang Two Words na espesyal na isinulat para sa kanila nina Louie Ocampo at Freddie Santos. Ang opisyal na video ng kasal ay ipinalabas bilang isang 2-hour special sa ABS-CBN na pinangunahan ni Boy Abunda. Makalipas ang 2 taon, isinilang niya ang kanilang kaisa-isang anak na si Nicole Beverly. Kahit abala sa kanyang mga lokal at internasyonal na pagtatanghal, pumasok din si Salonga sa larangan ng pamamahayag bilang isang kolumnista. Kilala rin siya bilang isang aktivista at pilantropo na hayagang sumusuporta sa Reproductive Health RH Bill at sa mga karapatan ng LGBTQ+ community mula pa noong 2009. Noong 2013, naging isa siya sa mga orihinal na coach ng kauna-unahang season ng The Voice of the Philippines, kung saan ibinahagi niya ang kanyang kaalaman sa mga bagong henerasyon ng mang-aawit. Isang paglilinaw sa profesionalismo at personal na espasyo. Kamakailan, nasangkot si Salonga sa isang isyu na kumalat sa social media, kung saan pinalabas na siya ay naging rude sa ilang tagahanga. Sa isang video, makikita ang isang grupo ng mga tagahanga na pumasok sa kanyang dressing room nang walang pahintulot upang magpakuha ng litrato. Sa halip na magdulot ito ng kasiraan, mas lalo pang dumami ang humanga sa kanya. Sa video, malinaw na ipinakita ni Salonga kung paano niya pinangasiwaan ang sitwasyon sa isang profesional na paraan. Paulit-ulit niyang pinaliwanagan ang mga ito na hindi sila maaaring manatili sa loob dahil ito ay isang pribadong espasyo. Magalang niyang sinabi na papayag siyang magpakuha ng litrato kung maghihintay lamang sila sa labas ng pinto. Sa kabila ng kanyang pakiusap, nagpatuloy pa rin ang mga ito sa pagkuha ng video. Bagamat bakas ang kanyang pagkadismaya, pinagbigyan pa rin niya ang kanilang hiling. Ayon kay Salonga, hindi niya ugali ang magtaboy ng mga tagahanga, ngunit handa niyang gawin ito upang maprotektahan ang kanyang personal na teritoryo at mga hangganan, boundaries. Ang insidenteng ito ay nagsilbing paalala sa publiko tungkol sa kahalagahan ng paggalang sa personal na espasyo ng mga pampublikong figura. Conclusion, si Lea Salonga ay patuloy na nagsasagawa ng mga international na pagtatanghal hanggang sa kasalukuyan at palaging iniimbitahan sa mga malalaking musical event sa buong mundo. Ang kanyang kwento ay hindi lamang isang talaan ng mga parangal at pagkilala. Ito ay isang salaysay ng katatagan, kahusayan, at pagbasag sa mga hadlang na may kinalaman sa lahi at pinagmulan. Ang mga pambansang yaman na tulad niya ay hindi lamang karangalan para sa Pilipinas kundi isang buhay na inspirasyon. Pinatunayan niya na ang talento at pangarap ay maaring magdala sa sinuman sa pandaigdigang entablado. Nagawa niya ito sa isang panahon na wala pang social media upang magpalaganap ng kasikatan. Ang kanyang legasya ay paalala na hindi dapat gawing dahilan ng kakulangan sa exposure o suporta upang maabot ang pinakamataas na pangarap.